on, bigay po natin ang the best. The best na palakpak kay Lord. Come on. We give you glory. We give you honor. We give you worship. Thank you, Jesus. Truly kami po'y mapalad, Panginoon, dahil kami pinili mo to be a holy nation. Thank you, Lord, for choosing us in spite of our iniquities, our shortcomings. Patawarin mo kami, O Diyos, sa aming mga kasalanan, O God, at kami linisin ng iyong banal na dugo. Ngayong oras na ito, Panginoon, umaasa kami ng dakilang bagay na gagawin mo sa amin, Panginoon Diyos. Bagamat kami magkakasama ngayon sa lugar na ito and even in the online, we know there is a unique move of the Holy Spirit na tatanggapin ng bawat isa. Naniniwala kami, O Diyos, it will transform us from glory to glory. Salamat, O Diyos, sa araw na ito. Ina-entrust namin sa iyo ang buong service na ito and even all the JA1 services all throughout the world. Panginoon, ikaw po mapapurihan, maitaas sa aming kalagitnaan. We do not allow any works and plans of the devil in Jesus' mighty name. And we just allow the open heavens in this place. Malayang makakilos ang iyong Espiritu at ang mga anghel mo, Panginoon Diyos, panik-panaog sa lugar na ito sa pangalan ni Jesus. We bless you and we honor you, Lord. We seal this by your blood. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise God. Sa pong mapagpalang umaga sa ating lahat. Amen. Sabihin mo muna sa kaliwat kanan mo, mapagpalang umaga sa iyo. Let us declare Luke chapter 4, verses 18 to 19. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and recovery of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. For our God is Jesus. He is the anointed one. Amen. Palakpakan natin si Jesus. Atin din pong ideklara ang ating kultura bilang JA1 family. 1, 2, 3, go. I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate everyone and everything. I am part of something big. I'm in partnership with Christ. And I am not extreme. Praise God. Sino po ang natutuwa dito? Siya ay kasama sa JA1 family. Amen. Palakpakan natin ng Diyos. Sa atin pong mga kasama sa online, sa ating Facebook Live, sa pong mapagpalang araw sa inyong lahat, inyo pong i-share ang video na ito para marami pa po ang maabot ng salita ng Diyos. Amen. Last week po, pinag-usapan natin is about pursue holiness. And today, pag-uusapan po rin po natin is about pursuing holiness part 2. May second part po tayo. At kung maaalala po ninyo, yung number 1 natin na point is to understand that we are being transformed from glory to glory. Ito po ay part pa po noon. So, by the way, ang atin pong minamahal na Bishop Art and Revlin po ngayon ay nasa Singapore para po magdaos po ng conference doon at i-celebrate ang anniversary ng ating mga kapatid doon. Patuloy po natin silang ipanalangin, kanilang kalakasan, kalusugan, at katagumpayan ng mga gawain po doon. Amen. In the book of Matthew chapter 13, verse 24 hanggang verse 30, nagsalaysay muli si Jesus sa kanila ng isa pang talinghaga. Sinabi niya, ang kaharian ng langit ay katulad ng isang taong naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Isang gabi habang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway. Naghasik ng mapanirang damo sa triguhan at saka umalis. Nang tumubo at magbunga ang trigo, lumitaw din ang mapanirang damo. Kaya't pumunta ang mga utusan sa may-ari ng bukid at nagtanong,
Hindi po ba mabuting binhi lamang ang inihasik ninyo sa inyong bukid? Bakit po may damo ngayon? Sumagot siya, isang kaaway ang may kagagawa nito. Tinanong siya ng mga utusan, bubunutin po ba namin ang mga damo? Huwag, baka mabunot pati ang mga trigo. Sagot niya, hayaan na lamang ninyong lumago kapwa ang damo at ang trigo hanggang sa anihan. Sa pag-aani, sasabihin ko sa mga tagapag-ani, ipunin muna ninyo ang mga damo at inyong pagbigkis-bigkisin at saka sunugin. Pagkatapos, ipunin naman ninyo ang trigo sa aking kamalig. The Lord will be the one to bless His word. Marami pong pwedeng interpretation sa ating pong binasang ito. At ang usual na interpretasyon po sa parable na ito is the segregation of the believers and the unbelievers, which is true. This is one way para po i-interpret ang word na ito. Pero I want to use this as an illustration to make a point on our mindset. Sabi nga po natin, mindset. Last week po pinag-usapan natin, set your mind. Ngayon pa lamang, sa isip mo na, matransform ka para mag-produce ito sa iyong actions at sa iyong pananalita. Eh di ba dapat po lamang na kapag ikaw ay may tanim, kailangan bunutin yung damo sa paligid? Tama po ba? Eh kahit sino po ang nakakaintindi ng pagtatanim, kahit hindi siya mag-aaral ng tinatawag nating science of plants or botany or kung ano-ano pa mang agriculture, sadya pong dapat bunutin ang damo. Pero iba po ang mindset ng farmer. Sabi niya dito, hayaan mong lumago ng sabay ang damo at ang trigo. Bakit? Saka na lang sila paghihiwalayin sa anihan. Dahil pagka sila'y fully ripe na, doon mo madidistinguish ang isa't isa. Pakita nyo nga po yung trigo at saka yung wheat. Yung wheat at saka yung weed. Trigo o wheat, yung tares, yan po ay damo. Kung mapapansin ninyo, walang pinagkaiba halos. Tama? Kung tatabasin mo ang wheat, for sure madadamay kung tatabasin mo pala ang damo, for sure madadamay ang trigo. Kaya kapag bata pa yan, hindi mo pala talaga dapat pang tabasin. Hayaan mong lumago ng sabay. Dahil pag malagong-malago na yan, doon pa lamang madidistinguish ang kaibahan sa isa't isa. Bakit? Kasi yung wheat, magkukulay dilaw. Pag hinog na po yan, kulay dilaw na, samantalang yung weed nananatiling green. Kaya matalino yung farmer. Sabi niya, huwag mong bubunutin. Kasi baka magkamali ka sa binunot mo, ang binunot mo ay pati yung trigo na kasama. Madalas po talaga, hindi inaalis ng Diyos ang struggle mo, ang problema mo, o ang mga taong pinoproblema mo, kahit ipinagpe-pray mo pa yon. Hindi hinahadlangan ng Diyos ang temptation. Minsan inaalaw niyang magkaroon. Hindi siya nagbibigay, pero inaalaw niyang magkaroon. Bakit? Kasi gusto niyang makita kung ano ang magiging response mo. Ikaw ba ay magiging isang matured na trigo o isang batang trigo na kamukha ng damo? Titingnan niya kung ikaw ay magpo-pursue ng holiness sa gitna ng isang malaking temptation. Maliit sa simula, palaki ng palaki. Habang lumalago ang trigo, kasabay na lumalago ang damo. Alam mo kung bakit hindi pinatatanggal ang damo? Yung problema mo, yung mga pinoproblema mo, yung persecutor mo, alam mo ba't hindi tinatanggal? Kasi bahagi sila ng iyong paglago. Habang tumataas ang problema, sabay din namang tumataas ang iyong maturity. Tama? Habang tumataas ang persecution, tumataas din ang level ng iyong patience at ng iyong pag-ibig sa iba. Tama? At habang tumitindi ang pinagdadaanan mo, lalo din namang tumataas ang pagsama at biyaya ng Diyos sa iyo. Kung gusto mong maging mabiyaya ang Diyos sa iyo, hayaan mo ding lumago ang damo.
Sa tamang panahon na alam ng farmer, ang farmer dito si Lord alam niya kung kailan niya dapat alisin. Kapag matured ka na, saka. Kapag hindi ka pa matured, baka kasama kang mabunot. Gets po natin? 2 Corinthians chapter 12, verse 9 to 10. Ito po yung sinabi ni Pablo. 3 beses niyang hiniling sa Diyos, please lang Lord, tanggalin mo na itong aking nararanasan. At sa verse 9, sabi ng Panginoon sa kanya, my grace is all you need. My power works best in weakness. Ang biyaya ko lamang ang iyong kailangan. Kaya po upang makapamuhay ng may kabanalan, kailangan nabubuhay ka sa biyaya. So now I am glad to boast about my weaknesses, so that the power of Christ can work through me. Sino ho dito ang may weakness pa? Ako na lang? Taas ang kamay na may weakness pa, alam niya. Kung may weakness ka pa, mas malakas ang Diyos sa'yo. At nakikita ang kapangyarihan ng Diyos sa mga taong umaamin na, Lord, may weakness pa ako. So that the power of Christ can work through me. That's why I take pleasure in my weaknesses and in the insults, sa mga pag-iinsulto. Sabi niya, masaya ako sa weakness ko, sa mga nang-iinsulto o sa mga insulto, sa paghihirap o hardships, sa mga persecutions and troubles that I suffer for Christ. Marami po kasi sa atin, akala natin, persecutions, troubles, hardships, insults that you suffer. But you suffer for your own kasi ikaw ang nag-cost sa sarili mo Pero kapag ikaw ay kay Kristo, you suffer this kind of things, persecution, troubles, for Christ, then the power of Christ is evident in your life. Kasi sabi doon ni Pablo, for when I am weak, then I am strong. Sabihin nga po natin, when I am weak, God is strong. Isa pa, mas malakas, when I am weak, God is strong. Kaya huwag kang mananalangin na, Lord, alisin mo na ang problema ko. Minsan pa nga hinahayaan ng Diyos na mas uminit pa yung problema, mas tumindi yung problema o struggle, para makita sa'yo kung talaga bang nag-transform ang mindset mo. Madali kasi pagka smooth sailing lahat Pag answered prayer, kaliwa kanan Paano pagka wala? Kumusta ang mindset mo? Doubting ka na? Worried ka na? Pag may ganito kayang sitwasyon, parang nanonood si Lord Pag kaya nasa gitna ng temptation o pagsubok ang aking anak, parang ganyan siya Ano kaya ang response niya? Ano kaya ang reaksyon niya? Itong anak kong ito na tinawag ko bilang maging banal, ano kaya ang kanyang response sa ganitong klaseng pagsubok? Magtitiwala kaya siya sa akin o magtatampo siya sa akin? Naku, nagtampo ang anak ko. Palaguin pa ng kaunti ang damo. Hindi pa siya mature. Palaguin pa ang damo. Medyo patindihin pa, next level pa ang struggle. Nabago kaya ang mindset? Naku, nagtampo pa rin. Ay siya. Baka hindi na makagraduate ang anak kong ito sa kanyang struggle na pinagdadaanan. Pansinin mo, pag meron kang struggle na matagal ng panahon na nasa iyo, hindi ka pa pala nakakagraduate doon. Abay, kailangan na may graduate ka na. Hindi na bagay sa isang 28 years old ang nananatiling grade 2. Di ba, 1,000 years na kayong born again? Sabihin mo sa katabi mo, graduate ka na. Ayusin mo naman po ang mindset mo. Alisin na natin yung, Lord, remove my problems para sumaya naman ang buhay ko. Tanggalin mo na ito, Panginoon, para maging masaya na ako. Yun po ay worldly request yun. Because it's all about you. It's never about you. It's always about God. Akala natin lagi, genie si Lord. No. More problems, more of His grace and power. Habang tumitindi ang pressure, mas lumalabas ang langis.
Kapag ginigiik ang olive, the more na lumalakas ang giik sa olive, the more na lumalabas ang kanyang langis. Kaya tingnan mo yung katabi mo, malangis yan. Sabi nung isa, hindi po malangis ay mamantika. Ay iba yun. Kita mo habang nape-pressure ka, the more na lumalabas ang langis. Ano ba yung langis? The langis is the anointing and the power of God in your life. Kaya hayaan mong giikin ka ng giikin para lumabas ng lumabas ang power ng Diyos na nasa sayo. Hello? Wala pong saya ang buhay Kristiyano kung walang pagsubok. Amen? Parang kakaunti na nag-amen. Dati po, nung ako hindi pa born again, ako po'y palamura. Lagi akong puto kutsinta ang bibig. Sa totoo lang. Pero nung ako po'y nakakilala sa Diyos, naintindihan ko na ako'y tinawag for holiness, nawala po yun. Hindi na ako nagmumura. Pag ako'y nakakarinig ng mga taong nagmumura sa paligid ko, yung tenga ko umiiging. Parang, hindi na maganda sa pakiramdam. Next level. Okay, hindi na nga ako nagmumura ngayon. Tapos biglang, palaimik pa rin ako ng negative. Hindi ka na nagmumura ha, pero nagsasalita ka pa rin ng negatibo. Yung nakikita mong pangit, lagi mong sinasabi. So, I learned about God through His Word. Nag-aral ako ng Kanyang salita at doon ko naintindihan sa pakikinig ko ng pakikinig at pagbabasa na hindi pala dapat negatibo ang lumalabas sa labi dahil ito'y may kapangyarihan. There is power in the spoken word. So ano po nangyari? Iniwasan din po sa biyaya ng Diyos ang pagsasalita ng negative. Mula sa pagmumura, nag-next level, hindi na nagsasalita ng negative. Ano ba next level? May sunod pang level. Hindi ka na nagmumura, hindi na rin nagsasalita ng negative, pero madali namang mag-worry. Although hindi mo na sinasabi ang negatibo, worried na worried ka naman sa isip mo. Sinong ganon? Sabihin mo sa katabi mo, parang ikaw na naman ang pinasasama. Dahil mas natututunan ko muli ang tungkol sa Panginoon, ito ang sinasabi ko, you're being transformed. Habang natututunan ko muli ang tungkol sa Panginoon, nababasa ko na hindi pala ako dapat mag-worry dahil hindi ko role yun. Nadalhin ang worry ng mundo. Hindi ako yun. At nalaman ko si Lord pala dapat. I learned to let go of my worries and let God handle the worries for me. Another level yun. What am I trying to say? We are being transformed from glory to glory to glory. Kaya may i-improve ka pa. Kung akala mo sobrang okay ka na hindi, lagi kang meron pang ilalapit at i-improve pagdating sa kabanalan. Amen po ba? Let us celebrate small victories because this is a preparation for a big harvest. Celebrate small victories because this is a preparation for a big harvest. Nakita niyo po ba yung cross? Yung cross po na yan po ang simbolo ng believer's journey sa mundong ito. This cross is a symbol of a believer's journey in this world. Mapapansin po ninyo, 4 na direksyon yan. Pataas, pababa, kaliwat, kanan. Ano ibig sabihin? Sa bawat aspeto na yan, may progress ka dapat. Yan yung glory to glory to glory. Meron po tayong tinatawag na pataas. Yung upward journey. Okay? Mula doon sa gitna, pataas, that is your upward journey kay Lord. Ibig sabihin, yan yung pagpapalalim mo ng relasyon mo sa Diyos. Upward journey. Meron din namang kaliwat kanan, parallel. This is your outward journey. Sabihin nga natin, outward. Ibig sabihin, relationship mo naman sa iyong kapwa, sa iyong magulang, asawa, kapatid, inaayos mo din yan, may progress din yan.
may progress yung relationship mo kay Lord, dapat may progress din yung relationship mo sa kapwa. Ano yung down, mula sa gitna pababa? That is your inward journey. Sabihin natin, inward. Ang inward journey, this is your journey kung paano kang mamatay ng mamatay sa iyong sarili. Kaya pababa. Because your life is not about you. It's about God. Kaya you have to die and continue to deny yourself. This is the journey that we have sa buhay natin. Upward journey, outward journey, inward journey. Minsan po, ang hinahabol lang ng tao ay yung outward journey. Palakasin yung outward. Yung nakikitang obvious na obvious. Yung talagang matinding magpuri, umiiyak pa, may pagluhod pa tuwing linggo. Outward yun eh. Nakikita ng tao. Pero minsan, hindi natin ma-appreciate yung small progress na meron tayo sa ating upward at inward. Uy, today hindi ako nag-isip ng mahalay sa kapwa ko. Victory yun. Uy, naka 1 week na ako na hindi ako nag-iisip ng negative sa asawa ko. Victory yun. Inward victory. Uy, naka 1 month ako na hindi ako nagrereklamo sa trabaho. Victory yun. Inward victory. Uy, naka 1 year ako na hindi ako nagsasalita ng mura o ano paman. Victory yun. Inward. Kailangan yung mga improvements mo, progress mo, i-recognize mo yan. Kahit gaano kaliit. Kasi dito nagsisimula ang malalaking bagay na inihanda ng Diyos sa'yo. Small victories are still victories. No matter how small you look at that victory, it is still a victory. At kalimitan, ang na-appreciate lang natin yung mga malalaking victory. Pero yung maliliit na naging road para sa malaking victory na yon, hindi natin minsan na-appreciate. Sabi ni Paulo Coelho, the great victory which appears so simple today was the result of a series of small victories that went unnoticed. Ang nakikita lang natin yung malakihang victory, yung nakapasa na sa board exam, yung nakapag-abroad na, yung pinagaling na sa sakit karamdaman, yung malago na ang business, may bahay at lupa, yun lang ang nakikita natin. Lord, akin yun, akin yun. Pero hindi mo alam, ang daming small victories niyang nilampasan bago niya marating ang lugar na yon. At minsan, akala mo wala kang victory kasi binabase mo yon sa achievement. Pero hindi mo alam, nandun ka na sa small victories, papunta ron. Yung ikaw ay naging patient, yung hindi ka naging mareklamo. Sa halip na ikaw ay dapat magreklamo na o magalit, hindi ka nagalit, that is a victory. Meron po isang preacher nagsabi, tuwi daw po siya ay magpipreach, pagbaba niya ng stage, maraming lalapit sa kanya. Sabi ng mga tao, talaga namang napakaganda ng preaching, pastor. Blessed na blessed ako, ang dami kong natutunan sa preaching na yon. That is outward. Outward lang yon. Pero hindi niya alam, yung preacher na yon, isang linggong nag-prepare, isang linggong lumuhod, isang linggong umiyak sa Diyos, isang linggong nag-aral, nagsaliksik para lamang mayroong masarap na spiritual food for that day. Para po yung mga gutom na darating ay makakain at mabusog at manorish. Hindi nila alam, sabi ng pastor na yun, hindi nila alam, ang dami kong small victories na pinagtagumpayan bago marating yon. Meron akong personal dealings with the Lord na dinidil ko din. Meron akong mga problema sa pamilya na aming pinagsasaluhang mag-asawa. Meron ding mga challenges sa bahay, sa trabaho, sa negosyo. May mga challenges sa ibang tao na lalapit sa kanila para magpa-pray.
At lahat po yon ay hindi kita ng congregation. Hindi nila nakita yung pag-iyak, yung pagluhod. Ano ibig ko sabihin? Mas mahalaga ang small victories na yan because these are the things that make your foundation as a Christian. Sa tuwing ikay nananagumpay, sa mga maliliit na victories na yan, sa mga challenges na yan, akala mo'y maliliit, hindi mo nga mapagtagumpayan, so yan ay malaki pa rin. So what am I trying to say? Huwag mong mamaliitin ang bawat tagumpay mo sa pagsubok because this will lead to a great victory in the end. Marami sa inyo, may mga pagsubok ngayon. Meron kayong inilagay, Lord, ito po ang hinihiling ko sa inyo. Pero bago marating mo yon, merong series. Series of victories na dapat mong malampasan bilang anak ng Diyos. Ang small victories na yan ang nagpapalago at nagpapamature at nagtatransform ng iyong sarili from glory to glory. Success is a series of small wins. There is no big success. No. Lahat po yan is comprised of a series of small wins. Do not underestimate the power of small wins in your life. Sa buhay Kristiyano natin, always look for wins and victories, no matter how small it is. Because this will end up in great results. Kaya po tuwing may magpapapray sa akin, down na down po siya. Sabihin ko sa kanya, Lord, ipaalala mo sa kanya. Ipaalala mo ang lahat ng mga victories niya in the past. Ipaalala mo sa kanya na siya'y iniligtas mo sa araw na ito, iniligtas mo sa month na yon. Para sa ngayon, yun ang kanyang maisip na ako pala'y nananalo. Hindi pala ako totoong talunan, nananalo pala ako. You have to just put it in your mind. You're a winner. Sabi mo sa katabi mo, you are a winner. Sabi mo sa kabila, you are an overcomer. Meron pong mga men of God, sobrang tindi ng mga taong ito, but they only look after outward progress. There was a man of God named Joshua Harris. Joshua Harris was a famous writer, Christian writer and author. Siya po ang author ng I Kissed Dating Goodbye. Narinig niyo na po ba yon? At yung When Boy Meets Girl. Yung dalawang book na yun po ang naging standard ng maraming churches sa pagtuturo ng purity and preservation ng sarili bago ikasal. Sa madaling sabi, nag-promote yun ng holiness. But 4 years ago, si Joshua Harris, sinabi niya, ayoko nang maging Kristiyano. Binibitawan ko na ang pananampalataya ko kay Kristo. Imagine niyo, a person who is so accomplished, kagaya ni Joshua Harris, said, ayoko na. 1.2 million copies ang nabenta niya. At ito'y naging standard ng maraming churches. Marami na bless. Pero iniwan niya ang kanyang pananampalataya for the reason. Marami po kasi ang nag-comment ng masama sa kanyang libro. Actually, hindi naman napakarami, piling tao lang. Tapos nag-lead yon sa kanila mismong divorce ng kanyang asawa. Alam niyo po ang naging problema? Tumingin siya sa tao. Mas pinatindi niya ang outward journey niya. Samantalang meron pala siyang inward and upward issues. Sometimes we look at other people. Tinitingnan natin sila ang may problema, pero ang totoo, you have upward and inward issues in your life na hindi pa naaayos. Na dapat ayusin ng Diyos. So he left the Christian faith. At hindi ko na alam kung anong meron sa kanya ngayon. Hindi niya nakita
Kita nyo ha, nakita niya yung kokonti. Yung kokonti na nagsabi na hindi maganda yung libro niya, pangit yung libro. Pero hindi niya nakita yung hundreds of churches na na-bless sa kanyang libro. Hundreds of churches na nagbasa nito at nagpatuloy sa kabanalan at nagtagumpay. Hindi niya nakita yon. Those are small victories na hindi napapansin, unnoticed. Isa pa si Marty Sampson. Do you know Marty Sampson? Siya po ang original lead singer ng Hillsong. Yung paborito nating mga kanta, siya po ang nag-compose ng King of Majesty. Narinig niyo na yon? My heart's one desire is, is to learn in you, oh Lord. At saka yung now that you're near, now that you're near, here, yeah. Siya po yung nag-compose nun. Alam nyo, dinenounce niya ang faith niya. At sabi niya, ang daming contradiction sa Biblia. Hindi ko maintindihan. Therefore, the Bible is not true. Meron din siyang mga pinagdadaanan. Hindi niya nakita yung milyon-milyong nakaranas ng presence ni Lord while singing King of Majesty, while singing the song, Now That You're Near, For Who You Are. Hindi niya nakita yung buhos ng presensya sa mga taong nabe-bless pag kinakanta yon. Ang nakita niya lamang, yung sarili niyang interpretation ng Biblia ay hindi tumugma sa kanyang pagkakaunawa. Magulo. So he left the faith. It is sad. Nakakalungkot po yun. They were all looking for outward victories while disregarding the inward and upward victories. Holiness is being transformed from glory to glory in the inside. Your upward relationship kay Lord determines your inside victory and your outward victory. We are being transformed from glory to glory. Pangalawa, holiness is the fruit. Intimacy with God is the root. There is no holiness without intimacy with God. Sabi ni John Piper, God is most glorified in us when we are most satisfied in Him. The closer you are to God, the farther you know more about Him. The closer you are to the Lord, the farther you know more about Him. Na-associate ka sa kung sino ang lagi mong kasama. Hayaan mong unang ma-encounter ng kapwa mo ay si Lord, bago pa ikaw. Hayaan mong unang ma-encounter ng kapwa mo ay si Lord, bago pa ikaw. Dalawang klase ng tao po na sinasamahan ng Diyos. Una, kasama niya ang Lord, pero siya pa rin ang nangunguna sa buhay niya. Sa tuwing lumalakad siya, nasa likod lang siya. Lakad siya, nasa likod lang si Lord. Kasama naman. Pero siya pa rin ang nagdadirect ng buhay niya. Ang isa pa, kasama din niya ang Diyos, pero nasa harapan niya. Na si Lord mismo ang sinusundan niya at nagdadirect ng buhay niya. Kahit saan pumunta ang Panginoon, nasa harap siya, okay lang, kahit hindi siya tumingin sa dinadaanan hanggat kita niya ang kasama niya, nananatili siyang nasa tamang direksyon. Because it is not about the journey, it is about the person you are with in the journey. Kahit ano man ang daanan mo, maganda o hindi, basta nandun ang Diyos, you are in the safe place. Hanggat kasama mo si Lord at nasa harapan mo siya, you are always safe. Eh bakit po nangyayari? No, it's not the journey. It's the person you are with in the journey.
Karamihan ng tao nasa likod si Lord. Kaya kapag sila'y may nakakasalubong, ang nakikita ng tao ay siya pa rin. Nasa ng Diyos? Sa likod lang. Support. Pero ang mga taong binabago ng Diyos araw-araw at may intimacy totoo kay Lord, inihaharap niya ang Diyos sa unahan. Na tuwing siya'y lalakad, meron siya makakasalubong, ang unang nakikita ng tao ay hindi siya, kundi si Lord. Na sa tuwing siya'y magsasalita, ang nalabas ay salita ni Lord at hindi salita niya. At kahit hindi siya tumingin sa kanyang dinaraanan, tama yung daan. Kasi si Lord ay nasa harap. Yung iba nasa likod si Lord. Kaya Lord kanan, kaliwa. Pero siya'y naglalakad na, kumaliwa na. Do we get the point? Ang mga Kristiyano minsan ganon, Lord, samahan mo ako, pero nagdidesisyon siya. Lord, pinagpe-pray ko sa iyo itong ganitong bagay. Pinagpe-pray ko sa iyo itong trabahong ito, pero nasa trabaho na siya. Hindi niya natanong muna, Lord, kalooban mo ba to? Hindi ako makakapag-church ng linggo dito, pero malaki ang sweldo. Sige, pagpe-pray ko na lang. Nasa likod lang si Lord doon. Pero why not put the Lord in the front? In every decision making, every day, pagising mo pa lang sa umaga, Lord, you are in my front. Ikaw ang magdidesisyon sa araw na ito. I am asking for your decision. Nananalangin. Do we get the point? Kaya ngayon, i-assess mo ang sarili mo, nasan si Lord sa'yo? Are you the one directing God? Or is God directing your life? Si Lord ba nagdadirect sa'yo? O ikaw ang nagdadirect kay Lord? Lord, gawin mo to. Lord, dalhin mo ako sa lugar na ito. Lord, pagpalain mo ako ng ganito. You are still the director. Pero ang totoong may intimacy sa Diyos. God is directing you. Wherever you go, whatever you do, hinahayaan mo ang Diyos. Lord, hindi ko na naiintindihan na nangyayari. Walang problema. As long as nagdadirect ang Diyos sa'yo, you are in the right place. Tandaan po natin that to be holy is to be set apart from the common. Kung ang takbo ng mundong ito ay pakanan, being holy is tumakbo pa kaliwa. Opposite ng takbo ng mundo. The difference between your present and your destiny is equal to the pain you are willing to endure. The difference between your present and your destiny is equal to the pain you are willing to endure. Kung ang destinasyon ko ay papunta doon, para marating ko yon, am I willing to endure the pain that I may encounter in order to reach that? Or, parang hindi ako ready, Lord, sa ganong klaseng pagsubok. Do you stay in your place? Pero kung alam mong may magandang destiny sa iyo ang Diyos, laging may dadaan ng pain, pagsubok, suffering, because that is the process of the Lord. There is a couple by the name of Miko and Lenny. Si Miko, isa po siyang missionary. Campus missionary, pumupunta siya sa ibang campus at iba-ibang bansa. At yung kanyang asawa na si Lenny ay supportive sa kanya. Dumating ang time, laging sumasakit ang tiyan ni Lenny. Tapos, may kasama na itong diarrhea. Nung simula, akala nila, baka normal na diarrhea lang, normal stomach ache, kaya tumuloy sila sa isang campus mission sa Hong Kong. Until napansin ni Lenny na parang lagi siyang bloated. Kaya once they arrived sa Pilipinas after nung mission, pumunta agad sila sa ospital, hindi sa bahay, sa ospital. At sa colonoscopy, nakita na si Lenny ay merong 3 cm na bukol sa kanyang intestines. 3 cm na pala. And the doctor advised na i-check ang bukol and found out na ito isang malignant bukol. And Lenny was diagnosed with colon cancer stage 3.
Naglilingkod kay Lord yun, ha? Humahayo yun, ha? Kumikilos para kay Lord, ha? Pero ang tanong, you want to reach your destiny? Sometimes, God is going to allow different levels in order to reach your destiny. Nag-isip agad si Miko, sabi nung doktor, kailangan niyang ma-chemotherapy. At nung malaman nila kung magkano babayaran, 1.5 million ang magagastos. Nag-isip si Miko, sabi niya, Lord, saan kami kukuha ng ganong halaga? We are missionaries. Paano yung pamilya namin? May 2 pa kaming anak. At si Lenny nagtanong din kay Lord, Lord, kaya ko ba to? Malalampasan ko ba to? Bakit ako? Sabi niya, bakit ako, Lord? Until may narinig siyang maliit na boses. Ang sabi, you are my daughter and you are mine. Sabi ng voice, you are my daughter and you are mine. Nag-devotion siya nung gabing yon. Nabasa niya ang Isaiah chapter 43 verse 1. At ang sabi doon, do not be afraid, I will save you. I have called you by my name, you are mine. Tayo nangyayari, word. Kung wala kang intimacy sa Diyos, paanong word ang tatanggapin mo? Kung wala kang closeness kay Lord, at ang kilala mo lang ay siya genie na tagapagbigay ng pagpapala, anong tatanggapin mo? Na salita. Ay sabi ng Diyos sa kanya, I have called you by name, and you are mine. It confirmed. The word has confirmed. At kapag may word na, alam natin, meron kang pangahawakan. At pinanghawakan nila yon. Hindi sila tumigil, hindi na sinabi, hindi na ako magpapakimo. Kasi niligtas na ako ng Diyos. No. God allowed them to experience chemo. At every time na may chemo session, nagpe-pray silang mag-asawa, na Lord, kung maaari, palampasin mo na kami dito, wag na kami. Pero kung anong kalooban mo, siyang maganap. Word uli yun. That's the word of Jesus when He was about to experience the cross. Humihina na po ang katawan ng asawa ko, kung pwede lang po. After 8 months, na sila'y nasa dilim, natapos ang chemo, at nagulat sila, wala silang kautang-utang ni 5. Hindi nila alam kung saan nanggaling ang funds. Wala silang hawak na pera pampakimo. Ang iba po kasi ganito nag-iipon ako. Bakit? Baka sakali pag may nagkasakit sa pamilya, meron ako nakahanda. You are preparing for that? Ay dadating nga yun. Pinaghandaan mo Hello? Hindi naman practical yun. Hindi. Yun na nga, ang Diyos kasi ay hindi ganun kumilos. Iba ang kilos niya. Sa tao, ang worldly ways, pag-ipunan mo yan, paghandaan mo na yan, sakit na yan, at matindi ang magagastos mo dyan. No. Kay Lord, kapag may word kang tinanggap, I have called you by name, and I will save you. Walang imposible. Kayang i-provide ng Diyos. Kusang pabukasin niya ang lupa para lamang lumabas ang perang kailangan mo. Why? Because God has given His word. Nakasaalang-alang ang kanyang pangalan at ang kanyang pangako, at pag yun nangyari, may milagro. So they were willing to endure. At sinabi nila after 8 months, chinek, nag-scan uli, at nakita, wala nang bukol. Clear na. Palakpakan natin ng Diyos. And Lenny was declared cancer-free. And after 3 months po na siya'y ma-declare na cancer-free, nalaman niyang siya'y nagdadalang tao na. At ipinanganak niya ang kanyang 3 anak. At ang pangalan ng kanyang anak ay something like this, yung ang meaning ng name is our hope and our life is in the Lord. Kasi they never expected that they will have that kind of situation sa buhay nila.
Kaya yung dinadaanan mo is a series of small struggles that you have to overcome bago mo marating yung big victory na inaasahan mo. Nilalagay sa iyo ng kaaway, wala na, hindi ka nagagaling, mamamatay ka na, yung sakit na yan ang papatay sa iyo. No! Series of victories. You have to transform your mind slowly and slowly hanggang sa makita mong pinagpapala ka ng Diyos at natanggap ka na ng himala. Huwag kang babayag. Wala na, mahirap na kayo, pabagsak na ang negosyo. No, kung yun ang nakikita mo, paltan mo ang isip mo, sabihin mo, no, ito'y simula lamang ng mas magaganda pang bagay na gagawin ng Diyos sa buhay ko. Unti-unti, parami ng parami, palago ng palago. Mind, declare. Are you willing to endure what you are doing right now? Marami sa inyo may pinagdadaanan mas matindi pa kaysa sa pinagdadaanan ng aking nabanggit. But the same God that moved in their life is the same God that can move in your life. And He is moving in your life right now. Sino ditong naniniwala kumikilos na ang Diyos sa buhay niya? Naglilingkod kay Lord, nakaranas ng matinding challenge na ganon. Iniling kay Lord na alisin ang anumang nararamdaman niya. Pero ang sabi ng Diyos, my grace is sufficient, my power is made perfect in your weakness. Ang binigay ng Diyos ay hindi tanggalin ang sakit. Ang binigay niya, security of His presence, security of His word. Na may salita ako, anak, bawat pinagdadaanan mong problema, may pangako. They came out victorious, dumaan sa proseso, dumaan sa maraming pag-challenge ng kanilang financial at ng kanilang emotional and mental. Walang utang. Sa huli, gumaling sa cancer, nagkaanak pa. Tumutugon ang Diyos. Kaya lang ay hindi sa paraan na gusto mo o minsan sa paraang hindi mo naiintindihan. Pero kung intimate kayo ng Diyos, meron kayong intimacy, lagi kayo nag-uusap, lagi ka pa rin magtitiwala sa Kanya kasi alam mo siya'y nasa harapan mo at tuwing ikaw ay lumalakad, alam mong ang lakad na yon hindi ka nag-iisa, kasama mo ang Diyos at tumataha ka sa tamang daan kasi siya ang nagdadirect sa'yo. Pero kung hindi kayo intimate, maliligaw ka, magrereklamo ka, magwo-worry ka, magagalit ka. Kagaya ni Joshua Harris and Marty Sampson, aalis ka sa faith. Di naman pala totoo ang Diyos? Di naman pala yun nangyayari? Fake pala yun? Only people who really know God and really intimate with God would respond the way Miko and Lenny responded. Full trust. Dahil sa mga pain na ini-endure mo ngayon, huwag mong kakalimutan kasama mo ang Diyos. Nakikibahagi siya at gusto niyang kunin ang pain na meron ka. Hayaan mo lang siya. Tayo kasi sanay tayong binubuno natin ang lahat eh. Pero kapag may Jesus ka na sa puso mo, Jesus will take the pain and bear. Pangako niya yun eh, Matthew 11 verse 28. God's silence doesn't mean His absence. Silence is God's call for you to grow deeper. Baka kaya hindi mo marinig ang Diyos, baka hindi ka pa ganun ka-intimate. Kasi si Lord kung mangusap minsan sa bulong. Naalala niyo ba kung paano nangusap ang Diyos kay Elijah? Hindi sa earthquake, hindi sa apoy. Saan nangusap ang Diyos? Sa whisper. Kapatid, tahimik ang Diyos. Minsan hindi mo nararamdaman. Pero gusto kong sabihin sa'yo, dig deeper. Desire for more intimacy. Lapit pa. Dahil for sure may ilalapit ka pa. At pag malapit ka na, kahit bulong ng Diyos maririnig mo. And this is what satisfies us as Christian. May isa pong art ang mga Hapon. Ang tawag sa art na yon, kintsugi. Pakita mo yung word na kintsugi. Akala nyo ito'y nakakain sa
ramenan o sa mga Japanese restaurant, kintsugi. Ito po yung art ng Japanese in the 15th century para mag-repair ng mga sirang ceramics. Pinagdidikit-dikit nila ang mga pieces of the ceramics by a solution na ang tawag ay urushi. At ito'y mula sa dagta ng isang puno. Hahaluan nila ng gold powders or silver powder para mapagdugtong-dugtong. Ito po ang halimbawa ng isang produkto gawa sa kintsugi. Pinagdudugtong-dugtong. After nilang maidikit, nagtataka ang mga Hapon kasi mas maraming bumibili ng ganitong produkto. Kaya ang ginagawa nila, intentionally nilang binabasag. Para pagdidikitin nila ng ganito. Ayan o, kitang-kita yung marks. At ang matindi pa nito, mas mahal binibili ang ganito kaysa sa original niya. At nakita ko po, ganito ang ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Lahat tayo broken. Lahat tayo ayusin. But because of Jesus, nabuo tayo muli. At dahil sa pagbubuo na yun ng Diyos, hindi ka lang binuo, binigyan ka pa ng mas mataas na value kaysa dati. Kaya ikaw ay mas valuable ngayon nung may Kristo ka na kaysa sa buhay mo noon. Eh bakit po ngayon mas mahirap ang nararanasan ko, mabuti pa nung hindi pa ako born again? Kapatid, series of small wins will lead to a big success. Baka nandun ka pa. Be patient. Endure the course, the pain and suffering that you may encounter. Huwag mo kakalimutan kasama mo ang Diyos. At pag nanatili kang tapat, hanggang dulo, marireceive mo. You were called for this purpose, to be made whole again and to live a holy life. Sino po dito mga broken? Naranasan niya maging broken. So kung sabihin sa iyo, you came to the right place. Because His presence will make you feel and understand that He is willing to make you whole again. At hindi lang yan, tutulungan kanyang mamuhay ng may kabanalan. Can we all stand right now? Marami po sa atin, hindi natin naiintindihan ang nangyayari. Malabo. Parang sunod-sunod na paghihirap, pagsubok. Pero gusto kong sabihin sa iyo, you are in the process of being a kintsugi. Hindi mo alam, pinagdidikit-dikit na ng Diyos the broken pieces of your life. At in the process, there is pain, there is suffering, there is sadness. But rest assured, if it's not yet good, then God is not yet done. Kapag hindi pa nag-glorify ang Diyos sa buhay mo, sa sitwasyon mo, then it means God is not yet done. O hindi pa napaparangalan ng Diyos sa sitwasyon mo, ibig sabihin, hindi pa tapos si Lord. Kaya stay the course. Pursue holiness. Stay in the course where God is leading you. Don't lead God. Don't direct God. Let God direct and lead you. So you will not miss the will of God. The perfect place to be in
is to be in the will of God, is to be in the presence of God. You can be in $100 million mansion, but still not be safe. Because God is not there. But you can be in a small place, in a quiet place like your room, sa isang maliit na kwarto, na wala ang napakaraming mga kung ano-anong kayamanan. Kwarto mo lang at ang iyong Biblia. And it is where you meet God, where you feel His presence. Woo! At sa lugar na yon, that is the perfect place. And that is the will of God. At doon niya sasabihin sa iyo, anak, itong plano ko. Anak, nahihirapan ka man ngayon, pero hindi kita pinababayaan. Anak, nalulungkot ka man ngayon, pero huwag kang mawawala ng pag-asa. Kasama mo ko. Maliit na boses. He doesn't have to shout on you. He will just whisper and say to you, mahal kita anak, pinili kita. Piliin mo rin ako. Lord, that our lives be a life of worship, of intimacy. Jesus. Let that small voice talk to you now. Nasasaktan ng hihinaman ng damdamin, at kung ang problema'y lubos na lumalalim, aking mga mata'y sa'yo lamang titingin. Come on, people of God. Kahit ang lakas ko ay maglaho na, sa'yo lamang hahanapin ang pag-asa. At kahit na nga pipiliin ko sa'yo ay magtiwala, ako ay sasamba sa iyo, Panginoon. Kahit na kailan pa man at magkalan, Magkaalam ko, ikaw pa rin ang Diyos. aking kaligtasan, kaya papuri ko ay Iyong tanggapin, Iaalay para sa'yo. aking Jesus. Nangungusap ang Diyos sa iyo ngayon, sa iyong sitwasyon. You have a different and difficult struggle. Mong kakalimutan, Sa gitna man ng God is still God. suliranin, Thank you, Lord. nasasaktan ng hihinaman at damdamin, at kung ang problema Lubos na lumalalim, aking mga matay sa'yo lamang titingin. Lord, sa iyo kami magpo-focus. kahit ang lakas ko ay maglaho na, sa'yo lamang hahanapin
hanapin ang pag-asa. At kahit na nga wala ang pagpapala, pipiliin ko sa'yo ay magtiwala. Ako ay sasamba sa'yo, Panginoon, kahit na kailan. Thank you, Lord. Pagkat alam kong ikaw pa rin ang Diyos, aking kaligtasan. Kaya pagpuli ko ay iyong tanggapin. Iaalay lamang para sa'yo. Ako ay sasamba. Come on. Ako ay sasamba sa'yo, O Panginoon. Ano mang mangyari. Kailan pa man, anumang kalagayan, pagkat alam kong ikaw pa rin ang Diyos, aking kaligtasan. Kaya pagpuli ko ay iyong tanggapin. Iaalay lamang para sa'yo. People of God, declare, ako ay sasamba. Parinig mo sa Diyos. At sa iyong sitwasyon, na may Diyos ka, na nasa sa iyong kalagitnaan, at nasasaksihan ang lahat. Come on, worship. Iaalay lamang para sa'yo. For the last time, declare, ako ay... Habang sumasamba ka ngayon, may ginagawa ang Diyos. Lord, tapat kang Diyos. At ang mga taong lumalapit sa'yo, hindi mo tinataboy. Nilalapitan mo, niyayakap mo, at ipinapaunawa, at ipinararanas na ikaw ang Diyos na may kontrol, na hindi nalilingid sa iyo ang kanilang sitwasyon. Kaya kami, Panginoon, sasamba. Aalala lamang aking Panginoon, naniniwala kaming naririto ka. We are expecting, oh God, na hindi mo aalisin ang problema. Ang ina-expect namin, oh Diyos, habang tumataas ang pinagdadaanan, tumataas din ang iyong biyaya, tumataas din ang level ng iyong pagsama, upang sa panahon na kami handa ng tumanggap ng malaking tagumpay, nakita na hanggang sa dulo, simula sa simula, ikaw ang naging tagumpay. Ikaw ang nagbigay ng small wins and small victories in order for us to receive the great success na inilaan mo sa amin. Turuan mo kami, O Diyos, na mas makilala ka pa. Sabihin po natin, Panginoong Jesus, iniaalay ko sa iyo ang aking buhay at ang aking sitwasyon. Inaamin ko po, wala akong magagawa. Kaya, Panginoon, take full control. Direct me and lead me into your path, because your will is the safest place that I can be. I give to you my life.
my present, and my future, my destiny is written in your hands. I love you, Lord. In Jesus' name. Amen. Let me declare, Panginoon, sa lahat ng mga anak mong nag-dedicate ng kanilang buhay sa iyo, sinabi mo sa iyong salita na lahat na nagtitiwala sa iyo hindi nabibigo. Kaya I declare, walang ni isa mang JA1 people na nagbigay ng tiwala at buong-buong trust and confidence sa iyo ngayon, nabibiguin mo. At Lord, hayaan mo every day, they will have small wins and small victories. And they will enjoy, Panginoon Diyos, ang pagsama mo because you are alone our reward. You alone are our inheritance. Ikaw pa lamang, Diyos. Satisfied na kami. Kaya salamat, Panginoon, for you have chosen us to be holy. Salamat for your grace is sufficient and your power is made perfect in our weaknesses. To God be the glory and honor. In Jesus' name, everybody shout and say, Amen and Amen. God bless you all.